Nagsimula ang pelikula sa isang artista na nagngangalang Pierce. Papunta siya sa isang syudad sa Louisiana kung saan gaganapin ang shooting ng pinakabago niyang pelikula. Pagbaba ng eroplano ay nagpa-picture sa kanya ang isang fan na stewardess. Sinundo siya ng driver na maghahatid sa kanya sa tutuluyan niyang hotel. Pagdating sa hotel ay saglit siyang nagpahinga at naghilamos bago bumaba sa lobby upang makipagkita sa director ng pelikula na nagngangalang Tim. Habang nasa meeting ay biglang dumating ang dalawang malulusog na fans upang magpa-picture kasama siya. Makalipas ang ilang sandali ay dumating ang producer ng pelikula na nagngangalang Tony. Hindi komportable si Pierce sa kilos ng producer na feeling close sila. Inanyayahan siya nito na magkita-kita sila mamayang gabi sa isang bar upang pag-usapan ang proyektong pagbibidahan niya. Balik sa kanyang silid, nagreklamo si Pierce sa kanyang manager dahil tila hindi professional ang mga nakasalamuhan niyang gagawa ng pelikula niya. Nagwika ang manager na kailangan nilang mag-experiment sa ganoong setup habang naghihintay pa sila ng magandang project. Kinagabihan sa isang bar, habang umiinom siya ay napansin niya ang kakaibang galawan ng producer at director. Walang ginawa ang mga ito kung hindi ang magpakalasing at magpakasaya, kasama ang ilang babae. Pagdating sa hotel ay hindi siya makatulog at tila gusto na niyang mag-back out sa project. Kinaumagahan, nakatanggap ng tawag si Pierce mula sa receptionist ng hotel na nagsabing may naghihintay sa kanya sa baba upang sunduin siya. Agad na hinanda niya ang sarili tapos ay bumaba siya ng hotel. Maya-maya lang ay pin-pick up siya ng dalawang lalaki na nagsabing crew sila sa pagbibidahan niyang pelikula. Tinanong niya ang mga lalaki kung bakit hindi sila nag-abiso na mas maaga pala ang pick-up time. Nagsabi ang mga ito na kailangan kasi siya sa set ng mas maaga. Habang nasa biyahe ay nagpakilala ang dalawa bilang sina Mike at Junior. Makalipas ang ilang sandali ay nagtaka si Pierce kung bakit masyadong malayo ang lugar ng shooting ng pelikula. Nang tanungin niya ang cellphone number ng producer ay kinuha ni Junior ang cellphone niya at hindi na ito ibinalik. Nang babawiin niya ang cellphone ay pinakitaan siya nito ng baril. Doon niya napagtanto na kanidnap siya ng dalawa. Di nagtagal ay narating nila ang isang hideout na gawa sa kahoy. Hinila siya ni Mike sa kotse at sinapak ng ilang beses hanggang sa mawalan siya ng malay. Sa hotel ay nagring ang telepono sa silid ni Pierce. Sinusubukan siyang tawagan ng totoong driver na susundo sa kanya. Balik kay Pierce na nagbalik na ang malay, nakita niya si Junior na kinuha ang kwintas niya, at si Mike naman ay ninakaw ang laptop niya. Sinubukan niyang tanggalin ang kadena sa kamay niya ngunit di niya ito matanggal. Sa galit ay sumigaw siya nang malakas na nakuha ang atensyon ni Mike kaya nagbalik ito sa loob ng hideout. Inalok niya si Mike ng $1,000,000 kapalit ng kanyang kalayaan. Ikinagalit ni Mike ang alok ni Pierce kaya sinira niya ang gandang lalaki ng aktor tapos ay nagsabi ito na hindi niya kailangan ng pera. Nagtanong ang aktor kung ano ang nagawa niyang kasalanan sa kanila. Nagpakilala si Mike na dati siyang pulis at asawa niya si Diana, ang babaeng ginawa ni Pierce. Nagmaang-maangan ang aktor sa pagsasabing wala siyang kilalang Diana. Di na kontento si Mike sa pananakit kay Pierce kaya pinitpit niya ng bakal ang kamay ng aktor ng paulit-ulit hanggang sa magmukhang longganisa ito tapos ay muli siyang pinatulog. Kinabukasan, sa awa ay pinainom ni Junior si Pierce ng painkiller. Maya-maya lang ay dumating si Mike at tinanong kay Pierce ang password ng cellphone niya. Nabasa ni Mike ang message ni Pierce sa kanyang asawa. Lalo siyang nanggalaiti sa galit nang makita niya ang matatamis na palitan ng mensahe ni Pierce at ng asawa niya kaya binato niya ang cellphone sa dibdib ng aktor. Makalipas ang ilang oras ay inalam nila ang password ng laptop ni Pierce. Pagkatapos malaman ang password ay agad na pinakialaman ni Mike ang laman ng laptop. Kinabukasan ay binigyan ni Junior si Pierce ng makakain. Ngunit tinanggihan ito ng aktor. Di nagtagal ay dumating si Mike na sinumbatan si Junior sa pagbibigay ng pagkain kay Pierce. Tinanong ni Mike ang password ng Twitter account ni Pierce tapos ay nagtungo siya sa banyo upang sirain ang reputasyon ng aktor gamit ang social media. Sa gitna ng kagubatan ay nabagot si Junior kaya nagsisigaw siya at pinalipas ang oras sa paglangoy sa ilog. Sa loob ng bahay ay tuwang-tuwa ang dalawang magtiyuhin dahil nagawa nilang masira ang reputasyon ng aktor gamit ang social media. Kumalat ang balita tungkol sa mga post sa account ni Pierce kung saan ipinakita ang mga hubad na larawan ng kanyang ex-girlfriend. Kinagabihan ay pinilit ni Mike si Pierce na ikwento ang mga nangyari sa kanila ng asawa niya. Ikinwento ng aktor kung paano sila nagkakilala ni Diana at paano siya niyaya ng babae na diligan ang natutuyo nitong hardin.
Labis ang naramdamang selos ni Mike kaya hindi siya tinigilang kuryentehin ito gamit ang taser tapos ay binugbog siya. Bago umalis ay nagbilin si Mike sa pamangkin na bantayan ng maigi ang bihag nila upang hindi ito makatakas. Pagpasok ni Junior sa bahay ay nakita niyang malubha ang kalagayan ni Pierce matapos itong bugbugin ni Mike. Ultimo ang mga ngipin ni Pierce ay natanggal sa labis na pagmamalupit ni Mike. Kinaumagahan paggising ni Pierce ay nagulat siya nang makita ang buwaya sa harap niya. Mabuti na lang ay nahuli ito ni Junior. Upang hindi na sila mabiktima ng buwaya ay binaril niya ito. Makalipas ang ilang sandali, kinuha ni Junior ang kama at ibinigay ito kay Pierce tapos ay nilinis nito ang sugat sa bibig niya. Sa guard post, makikita si Mike na pinapalitan ng isang kasamahan sa trabaho habang si Junior naman ay abala sa pagkakatay ng buwaya. Matapos ang kanyang ginagawa ay binasa ni Junior ang script ng pelikulang Pagbibidahan Sana ni Pierce. Tapos ay tila may pagnanasa siyang sinilipan ng aktor habang natutulog ito. Kinahapunan ay tinanggal ni Junior ang kadena ni Pierce upang makaihi ito sa banyo. Biglang tumawag si Mike kaya agad niyang ibinalik ang pagkakakadena ni Pierce bago sinagot ang cellphone. Hindi nagtagal ay binanggit ni Pierce kay Junior na mabuting tao siya ngunit bakit nagawa niyang makipagsabuatan kay Mike. May pag-aalangan na sinagot ni Junior na tiyuhin niya si Mike at bilang magkamag-anak ay dapat silang nagtutulungan. Nagpaliwanag si Pierce na hindi niya alam na may asawa ang asawa ni Mike at ang totoo ay hindi niya ito ginalaw. Pinaintindi ni Pierce kay Junior na may soplak sa ulo ang tiyuhin niya. Nagsawalang kibo si Junior na tinalikuran at tinulugan ang bihag na artista. Nang hapong iyon, binisita ni Mike ang dating asawa na si Diana. Sinubukan niyang humingi ng tawad sa pagiging barumbado niya at nangakong magbabago. Sumagot si Diana na pag-iisipan niya ang pakiusap ni Mike. Kinagabihan, habang niluluto ni Junior ang karne ng buwaya, sinabi niya kay Pierce na astig at cool ang halos lahat ng pelikula na pinagbidahan niya. Ibinalik ni Pierce ang papuri kay Junior sa pagsasabing maganda ang hubog ng katawan niya. Ibinalita sa telebisyon na hindi pa nahahanap si Pierce at sa ngayon ay hinahanap na ang van na sinakyan niya na posibleng sasakyan na ginamit ng mga kidnapper. Balik sa hideout, binigyan ni Junior si Pierce ng niluto niyang nilagang buwaya. Sa simula ay nag-aalangan ang aktor na kainin ito, ngunit nang matikman niya ay pinuri niya ang masarap na luto ni Junior. Casual silang nag-usap hanggang sa may tanong ni Junior kay Pierce kung nasubukan niya na bang makipagrelasyon sa parehong kasarian. Sumagot siya na magagawa niya siguro iyon kung nakainom siya ng alak. Nagkaideya si Junior kaya kumuha siya ng whiskey at pinainom ito kay Pierce. Sinakyan ng aktor ang trip ni Junior at ininom ang alak. Ilang saglit pa ay biglang lumagkit ang tingin ni Junior kay Pierce. Hinalikan niya sa leeg ang aktor tapos ay sinubukang buksan ang pantalon nito. Di kinaya ng aktor ang ginagawa sa kanya kaya pinigilan niya ito. Sumama ang loob sa kanya ni Junior kaya lumayo ito. Humingi ng tawad si Pierce sa pagtanggi niya. Umamin si Junior na nilagyan niya ng damong pampatulog ang pagkain ni Pierce. Hindi nagtagal ay nahilo siya at nakatulog. Nilapitan siya ni Junior at sinimulang himasin ang kanyang labi at ngipin. Sumunod na ginawa niya ay tinanggal niya ang pantalon ng aktor. Pagkatapos ay inayos niya ang posisyon nito. Excited na hinubad niya rin ang kanyang pantalon. Nang akmang gagawin na niya ang aksyon ay biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nagising si Pierce sa tunog nito at mabilis na ipinulupot ang kadena sa leeg ni Junior hanggang sa tuluyan na itong mamatay. Sa guard post, nagalit si Mike dahil hindi sinasagot ni Junior ang mga tawag niya. Nagsimula siyang mag-alala at agad na sumugod sa hideout na kinaroroonan ng bihag nila. Balik sa dalawa, nagulat si Pierce sa buwaya na biglang kinagat ang binti ni Junior, saka kinaladkad ito palabas ng hideout. Samantalang si Mike naman ay nagmamadaling makarating sa hideout. Lalong sumiklab ang init ng ulo niya nang malaman na sarado ang dadaanan niya. Pinuntahan niya ang bahay ng ina ni Junior at puwersahang hiniram ang susi ng speedboat. Tapos ay nagpatuloy siya sa pupuntahang hideout. Sa hideout, nagawang matanggal ni Pierce ang lahat ng kandado sa kadena ngunit hindi ang posas. Tila may ginawa siya sa loob ng hideout na gagamitin niya. Paglabas niya ay sinubukan niyang paandarin ang lumang kotse sa labas. Sa kasamaang palad ay hindi niya ito napaandar. Di nagtagal ay narating ni Mike ang gilid ng lawa. Pagbaba niya ng speedboat ay nagulantang siya nang makita ang bangkay ni Junior. Galit na galit niyang sinugod ang hideout kung saan nila binihag si Pierce.
Pagdating sa loob ay ginalugad ni Mike ang bawat sulok sa pagbabaka sakaling nagtatago si Pierce. Pagpunta niya sa isang madilim na sulok ay bumulaga sa kanya ang improvised na sibat na pinakawalan ni Pierce. Bumaon ito sa kanyang dibdib kaya agad siyang natumba tapos ay hinampas siya ng bakal ni Pierce hanggang sa malagutan siya ng hininga. Di nagtagal ay nakaligtas si Pierce sa malagim na pangyayari. Ikinwento niya ang mga pangyayari kung paano siya na-rescue. Sinabi niyang natagpuan siya ng mga mangingisda na napadpad sa kinaroroonan ng sinasakyan niyang speedboat. Agad siyang dinala ng mga ito sa ospital kaya nakasurvive siya. Lumipas ang ilang araw ay maigi na ang lagay ni Pierce na nagpapahinga sa kanyang rest house. Makalipas ang ilang sandali ay nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang manager. Ibinalita ng manager na marami ang dumating na offer sa kanya dahil sa insidenteng kinasangkutan niya. Ang kailangan niya lang ay ang magdesisyon kung anong project ang gusto niyang simulan.